So, ito na nga, the moment of truth. Walang buko sana. Pero kung may buko to mas masarap. Oh. Pero masarap na rin siya. Tinikman ko na kanina. Tapos pahiran nyo ng ano nang tawag dito? Margarine o kaya butter kung mayroon po kayo. Lagyan nyo po doon sa ibabaw. Masarap siya, oh. Bibingka na kamoting kahoy. Wala akong nilagay dito kundi asukal lang na wash sugar. Bali ito 5 cups na ginadgad. Hindi ko na siya piniga. Pwede rin piga konti lang. Huwag lang masyadong pigaan. Tapos yung asukal 2 cups lang. Konti lang kasi ayaw ko ng matamis. Harap siya. Mabigat na sa tiyan. Sarap. Okay, so today's video ay gagawa po tayo ng bibingka na kamoting kahoy. Ayan. So, dito po sa video na yan ay ipapakita ko po sa inyo kung paano nga po gumawa. So, nagtatakal na po ako dyan ng ating ay ginadgad na kamoting kahoy. So, ayan. Umpisahan natin isa. Ayan. Bali, ano to? 2 kilo. Hindi ko na po pinakita kung paano po gawin gadgarin at saka kung paano ayan, pangalawa na hugasan. So alam naman na natin yon. 2 na po siya. Bali 3. Ayan, pangatlo na yan. And then pang-4. Kasunod na po ang pang-4. Parang 5 lang, kasya to sa 5. Okay, 4, ayan. And then, tama nga ako, 5 lang na 5 cup na ginadgad na kamoting kahoy, mga suki ko. Ayan, alam nyo ba, minsan ano po ako, nagluto-luto. Minsan naman ay sewing tayo. Ayan, pang-5 na po ito. So, bali lahat doon sa 2 kilos ay inabot po siya ng 5 cups. Ayan. Tapos lalagyan ko naman ng 1 cup na asukal. Wash sugar po yung ginamit ko dito. And then pagkatapos niyan, hahalo-haluin. Ayan. Ilagay ko na po itong 1 cup. Ayan. Wash sugar din yan, ha. Wash sugar po yan. Kasi mas healthy daw pag wash sugar. Siyempre hindi masyadong inanusaan puti, kamukha ng puti. Ayan, halu-haluin lang. Tapos pag well combine na, i-add na naman natin yung isa naman na cup ng sugar. So bali 2 po yung magagamit natin dito. At medyo matabang-tabang pa. Ayan. Okay, next natin naman ay okay. So, dito naman, i-add natin yung another 1 cup. Ayan po. Para, hindi naman siya sobrang tamis, hindi rin siya sobrang tabang. Saktuhan lang po yan. Okay. Bali, 2 cup na wash sugar po yung nalagay natin dito. And then, halo-haloin na naman yan. Halo-haloin. Puro halo lang tayo, guys. Ayan, halo-haloin na naman. Ayan, halo-haloin hanggang sa well combine ulit siya. Tapos pag may nakita kayong dumi-dumi galing sa asukal, syempre tanggalin ninyo, ganon, para malinis po yung ating tawag dyan, mixture. Okay. Gawin natin halo-halo pa rin. Ayan, pag medyo okay na po, ayan, okay na dito, na well combine ko na. Tapos ang gagawin nyo ay i-prepare naman yung kawali.
prepare na yung kawali dyan. Alis-alisin pa rin, may mga dumi-dumi akong nakikita kaya inaalis-alis ko muna. Tapos pag may buko po kayo, lagyan nyo po ng buko. And then eto nga yung kawali, nilagyan ko na ng dahon ng saging na nalaid na yan. So i-brush lang po natin yan ng butter. Ayan, nag-brush ko na po ng butter para pag naglagay tayo ng mixture, hindi naman po siya didikit. So, siya. Okay. So, 1 cup naman, every 1 cup lang po ang ilalagay natin. Every salang. Para minsan, mas maganda pala, laki-lakihan nyo pala yung ano dito, yung dahon ng saging. Kasi ako, inano ko lang po yan sa ano nang tawag dito, 9 inches na plato. Sinukat ko sa 9 inches. Tapos spread nyo lang po pa ganyan, ha. Spread nyo lang po pa ganyan. Ikakalat nyo lang para maganda po yung bilog. Ganun. Pwede natin pang negosyo to kasi mura lang siya. Tapos yun na lang, medyo matrabaho kasi nga ginagadgad ka. Ayan, takpan na muna natin. Tapos hintayin na lang po natin na maluto yung side. Okay, ganyan na siya. Pagka nakita nyo nagtutubig yung inyong mixture, tanggalan lang po ng ano, ha. Tanggalan lang po ng tawag dito, tubig, para nakita nyo po dyan sa nilagay ko dyan sa kawali, medyo nagtutubig po siya. Dapat kasi hindi siya nagtutubig eh. Ayan. Pag medyo okay na siya, parang okay na siya, ayan, parang sunog na po yung dahon, tanggalin nyo na rin po siya. Ayan. Tapos nilagay ko yung nakalimutan ko, inalis ko uli. Kasi pala nakalimutan kong pairan pala yan ng ng butter. Ayan, tatanggalin ko yan. Tapos butter, lagyan natin ng butter dito para hindi dumikit pagkabalik-baliktad mo naman. Ayan, ha. Okay. Ayan, babaliktarin na natin yan. Sobrang hirap na hirap ako dyan magbaliktad, guys, kasi hindi ako sanay. So first time natin gawin yan dyan sa kawali na maliit. Dati po kasi lagi akong gumagawa sa kawali na medyo malaki, yung hindi non-stick. Iyan kasi pa non-stick pa ako. Hindi ko naman pala alam ibaliktad kasi sobrang late, hanggang sa ang tagal-tagal kong baliktarin. Natawa talaga ako sa video, tinakpan ko na naman. Tingnan niyo po, hindi ko po alam pero ingat lang po kayo, ha, pagka ginagawa ninyo yan. Pwede pala gamitin yung shansi na malaki. Yung shansi po, yung pangpirito, yung sandok na malaki. Ayun. Yan, nalagay ko na sa wakas. Diba? Yan. Hindi pa siya masyadong, anong tawag yan, toasted. So, ibibilin pa natin ulit, tinakpan natin ulit. Kasi nga, ang gagawin natin ay ito-toasted, lutuin natin yung okay. So, at this point po ay luto na ang ating. Wow! Super yummy na siya. Wow! Sobrang sarap na, guys. Tapos matipid pa kasi. Pero pag may buko pala, mas masarap. Dapat ganyan yung maging labas o texture ng niya. Ganyan po. Dapat ganyan siya. Kasi nga, hindi ko pa masyadong kabisado. So, try lang tayo ng try. Tapos, ayun, hanguin na. Okay? Doon naman sa isa, ganun na naman. So, uulit-ulitin lang po natin yan hanggang sa maubos. Bali 5 cup po yung magagawa natin dyan or 6 naman dito pagkaluto na lulutuin natin. 5 lang ata o 6 yung nagawa ko. Ayan, basta 5 to 6 po. Yan ang magagawa ninyo dyan sa ating ay mixture na yan. Lagyan na naman natin ng 1 cup. Ganyan. Tapos, palaparin nyo na naman yan. Ganyan. Palapad-palapad para
ano lang siya, medyo manipis. Kasi pag medyo makapal, matagal maluto. Ayan, tapos tatakpan na naman. Ganon. Ayan. Pag okay na siya, pag medyo na flat nyo ng ganyan, takpan na lang ulit. Ayan na, nilagay ko na sa medyo naluto na natin yung isa. Ang sarap niyan, guys. Tapos papahiran nyo po ng butter o kaya margarine pagluto na. Ayan. So dapat pala mas tostado pa dyan. Kasi yung yung sa sinalang kong isa, ang ginawa ko naman, nilagyan ko kaagad ng hindi pala ganun, mali pala. Huwag nyo na po pala lalagyan ng dahon sa ibabaw. Ang ganyan lang siya. Tapos saka nyo na lang pala siya lalagyan ng dahon ulit kapag ibibiling na, ibabaliktad na ulit. Ganon. Kasi masasayang yung dahon. Kapag nilagyan nyo pala siya ng dahon habang niluluto, kukulubot yung dahon, kagaya po ng nakita nyo kanina. So ngayon, pagluto na ganyan, nilagyan ko uli ng butter. Basta laging lalagyan ng butter para hindi didikit yung mixture or yung luto na. Tapos, ayan, lagay niya. Mas madali na yan kasi babalik ta rin na lang na ganyan. Kumuha ako ng malaking sandok. Kasi hindi ako sanay na maggamit. Ayan, dapat ganyan po pala gagamitin natin. Ganyan. Ay, nako, ganito di ba? Mas madali yan. Kumpara doon sa isa, yung maliit na, dapat ganun po yung magiging kalabasan. Ganito, ganyan ang kalabasan po ng inyong bibingka para masarap. Tapos pagkahanguin nyo na po ay lalagyan po ng butter or margarine sa ibabaw. Ganun lang. Continuous lang po. So, yun na nga, hanggang sa natapos natin yung ating luto. Ayan, tinayan na. Aganda po. Ay, naku, nakaka-excite. Grabe. So, ganyan na po yung nagawa natin. Bali, lima nga po yan, 6. Ayan. Ayan, di ba? Pwede nyo dapat ganyan po ang maging kalabasan yan. Para masarap siya. Okay. As So, in pwede talagang super sarap. Tapos, yan, papahiran natin ng para maglasa. Margarine or butter para malinamnam po yung labas. Lahat po yan, pwede diba? natin lagyan. Kailangan, bago nyo po kainin, lagyan nyo po ng butter. Bibingka. O kaya margarine. Diba? Ayan, kanyaman. Masarap. Thank you for watching. Kapampangan Enjoy. po. So, ito na nga, the moment of truth. Walang buko sana. Pero kung may buko to mas masarap. Pero masarap na rin siya. Tinikman ko na kanina. Tapos pahiran nyo ng ano nang tawag dito? Margarine o kaya butter kung mayroon po kayo. Lagyan nyo po doon sa ibabaw. Masarap siya bibingka na kamoting kahoy. Wala akong nilagay dito kundi asukal lang na wash sugar. Bali ito 5 cups na ginadgad. Hindi ko na siya piniga. Pwede rin piga konti lang. Huwag lang masyadong pigaan. Tapos yung asukal 2 cups lang. Konti lang kasi ayaw ko ng matamis. Harap siya. Mabigat na sa tiyan. Sarap.